Magandang araw po. Meron tayong papaksayin sa Biblia. Bakit ang tao po ay namamatay? Yan. May nakaburol po dito sa amin. Ang tanong, ulitin natin. Bakit namamatay ang tao? Yan nating bigyan solusyon sa pamamagitan ng Biblia. Yan ano. Tawag tayong Biblia. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa libro ng Roma. Singko 12 ng Roma. Ganito pong mababasa. Ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan po yan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat nagkasala. Anong sabi po? Itin natin. Ang kasalanan pumasok sa sanlibutan dito po sa mundo natin sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Nung pumasok po yung kamatayan, kasamang pumasok yung kamatayan ay yung kasalanan, kasamang pumasok yung kamatayan dito sa mundo natin kinalalagyan. Ibig sabihin po, yung pagkalika sa atin ng Diyos, wala tayong kamatayan, kaibigan, gaya tayo ng Diyos. Gaya tayo ng Diyos. Ang sabi po sa Genesis 1:26 and 27, tayong mga tao po ay nilikha ng Diyos sa kalarawan niya, sa wangis niya. Kung walang kung ang Diyos ay eternal, lahat po tayo eternal. Kaya lang pumasok po yung kamatayan, kasi wala tayong kamatayan, dahil po sa kasalanan. Kung wala pong kasalanan, walang kamatayan ng tao. Kaya sabi ni Pablo, ay dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yun po yung rason. Yung kasalanan na pumapatay sa tao. Kasi po lahat tayo nagkasala. O ano sabi dito po sa Roma pa rin? Sa 3:23. Ito. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. O kita nyo? Lahat nagkasala, kaibigan. Kaya lahat ng tao nakakaranas ng kamatayan kasi sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala sa Diyos. At ang bayad ay ano? O basahin pa natin. Dito pa rin po sa Biblia, dumidepende po tayo sa Biblia, no? Hindi po tayo nagkukuro-kuro sa Biblia. Kaya sabi dito, Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, no? Kaya po lahat ng tao namamatay, kaibigan, no? Kaya namamatay. Kaya wag na kayo magtaka kung mayroong mga binobural na mga tao sa burulan ninyo o sa anumang lugar. Kasi nga po, yan ang rason, yung kasalanan. Sabi ko nga po sa inyo, ang tao nilikha ng Diyos na kalarawan niya, walang kasalanan. Kalarawan niya. Genesis 1:26 and 27.
Kaya tayo po ay nagkasala na pumasok po ang Diablo. So maliwanag po wala tayong imbento dito, inangutan din sa Biblia. Pinango natin sa Biblia. Sabi ni Pablo, sino ba naman si Pablo? Apostol sa mga hentil. Tayong mga Pilipino, hentil po ba? Opo. Dahil sa Biblia po, dalawa lang ang tao. Kung hindi ka Hudyo, hentil ka. Kaya si Pablo po ang apostol ng mga hentil. Siya ay tinalaga ni Jesus para sa mga hentil. O babasahin ko dito sa Gawa. Sa 26. Anong sabi ni apostol ni Jesus Christ kay Pablo? Dito kita babasahin natin sa Gawa 26:12. Yan pong layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Sabi ni Pablo, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong paring saserdote. Kasi nang katanghalian tapat, kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kay sa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14, kaming pong lahat ay nasubasog sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw nang nasasaktan sa pangimagsik mong yan, para kang sumisigad sa tulis. Kasi at tinanong ko, sino po kayo? Panginoon, at kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. 16, tumindig ka, na pagkita ko sa iyo upang ikaw ay suguin, magpatuto ka tungkol sa nakikita mo ngayon at ipapakita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga hentil na pagsusuguin ko sa iyo. O kita niyo po, dalawa lang ang tao, Hudyo, hentil. At si Pablo isinugo sa mga hentil. Sinugo para sa ating mga hentil. Ang Pilipino ay hentil po. 18. Susuguin kita sa mga taong yaon, mga hentil, upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sa pamamagitan ng pagsasampalataya nila sa akin, o pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang kasalanan, at mabibilang sa mga pinapaging banal. Yun po. Maliwanag po, Isinugo sa mga hentil. Ang nagsugo kay Pablo ay si Jesus mismo. Kaya si Pablo po ay sugo ni Jesus para sa ating mga hentil. Pilipino ay hentil. Hindi po Hudyo. Maliwanag ang Biblia. So ang sabi ni Pablo, lahat po tayo nagkasala. Ito po yung meron pa akong isang babasahin po. Dito po sa Roma 3:18. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso at tinutukoy tao. Wala nang takot ang tao sa Diyos. Wala nang pitak sa kanilang puso ang takot. Kaya po lahat tayo nagkasala, kaibigan. Tandaan niyo po, lahat po tayo nagkasala ayon po sa Biblia, hindi po ayon sa aking sinabi. Nagbasa po tayo. Sana paniwalaan po natin. Ihawak akong Biblia. May nakaburol ngayon dito sa amin. Okay, naglalaba po ako. Labadami, labangon, ang tunay na macho man ng buhong Pilipinas. Okay? Kaya hindi na po nakapagtataka, kung lahat ng tao namamatay, iba-iba lang po. Merong maliit, may malaki, may katamtaman. Ang tao kung mamatay siya. Yung iba nasa tiyan pa lang. Sabi nga ng iba, dugo pa lang. Yung abortion. Pinapatay na nila yung buhay. Kaya yan, may nakaburol dito. So hanggang dito na lamang po. Sana meron kayong natutunan.
Sana meron pong naiwan sa inyo na aral ng Biblia ni Pablo bilang apostol ng mga kaintilan. Yung pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sa po ako senior citizen, 64. Stroke nose, 6 years and 5 buwan. At person with disability kasi po, itong tuhod ko, may tama rito. Pero sa awat tulong ng Panginoong Yesus, nakakapaglaba tayo. Kagaya ng yung nakikita ngayon, ayan, itinapon na po yung unang tubig na pinagbabaran. Mga 1 oras po nakababad para tinitiyak ko na lalambot ng gusto yung damit para wag mahirapan si washing machine. At smooth po siya nagtrabaho. So ngayon, nagkakarga ko ng panibagong tubig. Ayan. Para unang banlaw, babanlawan na niya kayo. Kasi din na niya yung marmil pinagbabaran. Ito po yung drain, no? Papunta sa imbornal yan. Diretso sa imbornal yan, kaibigan. Ito man yung downy, panguling banlaw. Ilalagay ko dyan sa damit para mabango. Yan. Nandito na lamang ano po. God bless us all. Thank you for watching.